Ay, di ko na malayan. Gabi na pala. Pumayag pa kasi ng last game eh. Ay, okay lang. At least panalo naman. Hehehe. Sobrang dilim na naman dito. Psst, psst, Huh? psst. Jess, straight lang sa paglalakad. Huwag titingin. Huwag titingin. Psst. Pogi, Hugi daw. Baka nagkamali lang. Pero imposibleng hindi ako yung tinatawag. Di ako lang mag-isa dito. oo, Pogi. Ikaw tinatawag ko. Ay, ako nga talaga. Hehehe. Hindi ka nagkakamali sa pagtawag, miss. Huh? Magandang gabi, Pogi. Hospital experience. Buwan na naman ng katatakutan. At saktong-sakto, marami ako ditong nakaipon na kwento para sa inyo mga bata. Pero sa buwan na ito, ang ikikwento ko ay ang mga karanasan ko sa hospital. Alam naman natin na ang hospital ay ang pinakamaraming mga ganap, lalo na sa mga kababalaghan. Lalo na halos lahat ng namamatay na tao ay dito galing. Nagsimula tong karanasan ko sa ospital noong pinabantay ako sa nanay ko kasi kakapanganak pa niya sa bunso kong kapatid. Grade 8 pa ako nun at dahil maraming nilalakad ng ama ko sa pag-process sa mga bayarin sa ospital, nautusan ako minsan na magbantay sa nanay ko. Mga bandang 8 PM na ako nun dumating at sa pagpasok ko pa lang sa hospital, ramdam ko na yung singaw ng hangin galing sa bibig ng tropa ko. Ba't ba sumama pa kayo? Alam mo Dre, malag yung duta sa barangay natin. Oo nga, tas may computer shop dito malapit sa pharmacy. Wala din naman pasok bukas eh. Anong wala? Mandi na bukas, gonggong. Hay. Okay, tuloy natin. Nung nasa loob na kami, ramdam talaga namin yung baho o hangin sa hospital na yon. Hindi ko maipaliwanag kasi yung pakiramdam ko nun parang nanglalamig ako sa kaba habang naglalakad at tumitingin sa paligid. Dre, nakakatakot naman dito. Tumataas balhibo ko. Natatai ka lang. Ang kasunod na naman na pangyayari nun, habang nagbabantay kami sa nanay ko, nautusan kami na bumili ng gamot sa pharmacy. Mga mahigit 9 PM na yon at okay lang naman maiwanan namin nanay ko doon kasi nandun din naman auntie ko. Medyo tahimik na sa hospital, lalo na nasa second floor kami. Pero hindi kami natakot sa pagbaba sa hagdan kasi tama yung sabi nila na hindi ka matatakot sa paligid mo pag may mga kasama ka. So ayun, chill lang kami nakalabas sa hospital. Whew! Nakalabas din. Dre, nag-ipos-lam ka na ba? Itasin nga natin tong Mipo. Nag-RS yung Mipo. Wait lang, papunta na ako. Di ako lalabas ha. Hihintayin ko yung invoker. Wait, cool down pa yung BTB ko. Ay, naglaro pa nga. Pagkatapos namin maglaro, pumunta na kami sa pharmacy para bumili ng gamot. At inabutan na kami noon ng 11 PM ng gabi. Oh, mga bata,
sobrang dilim na para bumili ng gamot sa ganitong oras ah. Bakit ate? Ayaw mo ba mabilhan ng gamot? Ay sorry po ate pasaway kasi to. Okay lang ate, kasi doon lang din kami sa hospital pupunta eh. Yun nga yung point ko, mga bata. Kasi, mag-aalas 12 na. Bakit ate? Ano po ba problema sa alas 12? Lunchtime siguro. Ay, may sabi-sabi kasi dyan sa ospital. Maraming mga kaluluwa o multo ang lumalabas pag alas 12 na. At, hindi lang yan. Kahit yung mga masasamang kaluluwa ay lalabas din sa ganyang oras. May nabalitaan nga ako na may nabaliw dyan na babae. At pagdating ng umaga, nakita na ng mga guard na sa sulok na siya ng CR. Tumatawa. Salamat po ate sa pagkwento, pero mga strongman po kami dito. Hindi kami natatakot sa mga ganyan eh. Sige po ate, una na po kami. Hoy, dito yung ospital. Ikaw muna pumunta, Dre. Maglalaro muna kami. Ha? Mga traidor. Tinibayan ko yung loob ko na pumasok mag-isa sa ospital at ihatid yung gamot. Sa first floor pa lang, nanginginig na ako sa takot. Kasi sobrang tahimik na at walang katao-tao sa paligid. Kung may tao naman, dun lang malapit sa main entrance. Pero pagpapunta na sa hagdan sa second floor, sobrang tahimik na. At ang problema ko kasi nun, sobrang tipid ng ilaw nila. As in, tipid malala. Kasi sa lahat ng dadaanan ko, 2 lang yung pinapagana na ilaw. Tapos, naka-fade effect pa na ilaw. Yung tipong parang ma-off na yung ilaw. Kaya sobrang kabado talaga ako nun. At na-timing pa talaga. Naiihi ako. Kaya pumunta pa ako sa CR. Kasi baka di ko makayanan yung takot ko pag akyat sa hagdan. Sa oras na yon, madami akong what if sa isip ko. Kasi halos nalalampasan ko sa room, nakasalamin yung bintana. Kaya ang isip ko nun, baka pagtitingin ako sa mga paligid ko, tapos mag-reflect yung multo sa salamin, or pagtitingin ako sa gilid at pagbalik ko ng tingin, may multo na sa harap ko. Yung mga ganon. Kaya ang ginawa ko nun, lakad matatag. Talagang matatag na matatag. Talagang straight lang yung lakad ko. Walang tingin-tingin sa baba, sa taas, or sa gilid. At ang pinakamalala, pagkaabot ko sa CR, walang ilaw. Ang may ilaw lang nun, yung word na CR. Hanip na yan. Mas binigyan pa ng ilaw yung logo sa CR. Pero dahil ihing-ihi na ako, no choice na ako. Uy, bilisan mo na. Natapos rin. Pare, gusto mo ba ako umalog-alog niyan? Hanip na yan. Guard lang pala yun. Pumunta lang pala siya doon kasi papalitan niya lang yung sirang ilaw. At pagkatapos nun, sinamahan ako ng guard hanggang malampasan yung hagdan at iniwan na ako. Kasi sobrang nakakatakot kasi yung hagdan at walang ilaw. Ang may ilaw lang doon sa itaas ng hagdan at sa baba. Kaya pagkatapos ako iniwan doon, sabay ako agad. Oh, nandito ka na pala. Ba't basa yung short mo? So yun lang karanasan ko sa hospital. Actually, ang kinuwento ko lang sa inyo ngayon is yung isang gabi na pagbabantay ko sa hospital.
marami pa talaga akong karanasan doon sa mga ilang araw na pagbabantay. Pero kung tatanungin nyo ako about sa multo, syempre masasabi ko na totoo yung mga ganyan. Huwag lang talaga tayo magpadala sa mga negatibo na nasa isip natin. Shoutout nga pala kina Usman, Sai Jim, Aiden Animation, at Cosmos. So yun, sa mga magpapa-shoutout, comment lang kayo sa mga latest upload ko. At bago to matapos, gusto ko lang magpasalamat sa kakolab natin sa video na to na si Creme Sonia. Kaya mag-subscribe na din kayo sa kanya at may bago din siyang upload doon. Panoorin nyo na lang na nasa link na nasa description ko. Ano daw? So, thank you sa mga nanood at sana'y na-enjoy kayo kasi may paparating pa tayong next animation story. Kaya, lagi mga sinasabi ng mga content creator, huwag kalimutan mag-like, subscribe at click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga paparating nating mga video. Stay safe always. Bye bye!